It's Biyahero Trivia Time! Saang lugar pwedeng balikan ang nakaraan? When was the last time you saw the image of the Burswin Church sa pera? I'll give you 5 seconds. The highlight of this house is the Amor Solo painting, which is in the ceiling. Fabian de la Rosa asked Amor Solo personally to do this painting for my grandfather. Ano ang pwedeng gawin sa dahon ng buli? Ito kasi very natural. It's made from buli. Yun yung ginagamit natin before na bags and banig. So kami yung first na gumamit to make it as an art form. For this particular episode, aking producer, aking researcher, ating social media manager, susubok. I'm giving you 2 minutes. Okay? 2 minutes, starts now. Tapos pinagtatawanan niyo ako pag ginagawa ko. Saan pwedeng makita at matikman ang pinakamalupit na puwet malu? Parang ngayon lang ako nakakita ng ganito kadaming puwet sa buhay. Sa mga hindi nakakaalam kung anong lasa ng puwet ng manok. Para siyang meat na matigas. Actually, hindi siya parang pot. Makunat-kunat. Makunat-kunat. Yes, tapos meron siyang buto sa gitna. Saan mo maririnig ang wikang Filipino pero parang hindi mo yata masyadong maintindihan? Carte moneda. Kampet. What? Balanggot. Cap. You know, whenever I leave the house, I use a blanket. Maraming tanong, pero isa lang ang sagot dyan, Biyeros. Hindi talaga maubusan ang mapupuntahan sa bayan ng mga Makata. Nahulaan niyo na ba, Biyeros? Ang biyahe natin ngayong gabi, walang iba, kundi sa Bulacan. Probinsya ng Bulacan sa pagiging makasaysayan. Natatandaan niyo pa ba ang ilang grade school lessons natin? Review tayo ng konti. Philippine History 101. Sa Bulacan, ginanap ang ilang makasaysayang pangyayari ng Pilipinas. At isa na riyan ang pagtatag ng Malolos Republic. Isa sa mga saksi dito, ang 200-year-old na bahay na ito sa Malolos. Ito ang Tanghosoy Bautista House. Nasa pangangalaga ito ngayon ng mga apo ni Doña Rufina Tanghosoy na siyang unang nagmay-ari nito. Taong 1812 itinayo ang bahay na ito, kaya kilala ngayon ang Tanghosoy Bautista House bilang pinakamatandang bahay na bato sa Malolos. Ang kinalalagyan natin ngayon ay ang sala kung saan tinatanggap ang mga bisita at mga panauhing pandangal. At dito rin nila drinaft ang ilan sa mga konstitusyon ng panahon ni President Aguinaldo dahil tumira dito si Aguinaldo nung siya ay umiikot sa mga bayan. Imagine, dito nakita-kita at lumikha ng kasaysayan ang ilang mahalagang personalidad. Stig! Sa Malolos ay mga lumang bahay ang kilala. Dito sa San Miguel, may bago at talagang pinag-aagawan. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganito kadaming puwet sa buong buhay mo. Yes po. Bakit po ba naisip niyong puwet? Nag-start po siya sa meron po kasi kaming business na lechong manok. Okay. So, na 10 years na business, yung leeg po ng manok, usually pinamimigay lang namin sa mga kapitbahay. So, naisip ko last year, bakit di ko gawin siyang business? Right. Sayang, maging pera yung leeg. So, nag-create ako ng adobong leeg. Adobo? Yes, doon nag-start sa adobong leeg. Then, lagay ngayon ako ng adobong isaw ng manok. Okay. So, naisip ko, ba't di ako maglabas ng adobong puwet ng manok? Tama. Total, sa isang manok, pag bumili ka ng lechong manok, isang puwet lang ang nandun. So, pinag-aagawan pa siya. Yung puwet? Yes. Oo nga. Kaya naisip ko, hanap ako ngayon ng source ng puwet ng manok kasi napakahirap po niya hanapin. So, nilabas ko po ngayon si adobong puwet ng manok. Dahil may restaurant na si Olivia, ginamit niya ang mga recipe ng iba't iba niyang putahe sa pagluluto ng kanyang puwet malu dishes. May barbecue puwet, chicken puwet sisig, kalderetang puwet, at fried puwet malu. Napakaraming puwet naman ito! Ma'am, marami pa rin kasi akong kilala na hindi ko makain ng puwet ng manok. Opo. Para sa mga hindi nakakaalam kung anong lasa ng puwet ng manok,
Bakit? What's so special Yan about nga puwet ng po ang nagulat ako nung naglabas ako niyan. Akala ko puro lalaki lang ang bibili. Na-amaze po ako kasi hindi. Ultimo bata po ngayon. Yung edad, yung anak ko, millennial. Para siyang meat na matigas. Actually, hindi siya parang fats. Makunat-kunat. Makunat-kunat. Yes, tapos meron siyang buto sa gitna. So ayun yung una tatanungin ko yung puwet ng manok, hindi mo lang basta-basta kakainin, meron din may iwang buto. Yes, sa gitna. So pag binight mo siya, una mo na kabiyak, tapos mamaya kabiyak. Para rin yung pet natin. Meron sa kanan, yes, sa kanan. So left cheek, right cheek, or right cheek, Yes, left cheek. tapos may iwan yung parang gating-ting. Gating-ting tawag Yes, doon. gating-ting na buto. Puwet na ba kayo, biheros? Para siyang meat na Oo. tingin mo? Parang manok din. Oo. Parang manok din, pero syempre, Malambot-lambot na matigas-tigas. alam mong medyo mataas ang fat. Which Dahil is malambot. may flavor. Wala namang manok na dalawang puwet, no? Tatlo. Wala. Isa lang. Wala pa ako nakita. Wala pa. Sa dami ng pinrases namin na lechong manok. Isang puwet lang. Isang puwet lang talaga. Ng isang manok. Yeah, kaya pinag-aagawan ko. Doon tayo sa bestseller nilang kalderetang puwet. Yan, masarap. Yun, may konting sipa. Pagkuta na sa mga pagkain gawa sa puwet ng manok, subukan naman natin ang iba't ibang shake flavor sa San Miguel. May langka cheese shake, at syempre, dahil sikat dito ang pastillas de leche, may shake version din ito. Busog much! Speaking of pastillas de leche, bakit nga ba ito ang naging sikat na produkto ng San Miguel? Maraming kalabaw dito na siya namang kakampi ng mga magsasaka sa kanilang pag-aararo sa bukid. Bukod sa pastillas, isa pa sa mga sikat na pampasalubong dito ay ang kesong puti na gawa rin sa gatas ng kalabaw. Biyahero trivia para sa mga health buff dyan. Alam niyo ba ang mas mataas ang nutritional contents ng gatas ng kalabaw kumpara sa gatas ng baka o kambing? Mababa sa kolesterol? Check! Mataas sa calcium? Check na check! Yan ang sabi ng Philippine Carabao Center. Sa katunayan, itinuturing na the most complete food ang gatas ng kalabaw. Wow! From the name, kesong puti, halos lahat or pretty much lahat ng mga nasa harapan natin ay may kesong puti. Alam niyo na yan siguro? Gamit-gamit nila ay gatas ng kalabaw. That's right. Kesong puti on potato bread? Happy tummy kaya? Hindi ako papanggap pa. Pagdating ko dito, ito na yung unang tiniro ko dahil maaga kami. Very compact. Lasang-lasa mo yung keso. Masarap with kape. Or kanina tinira namin, ginger tea. Para sa mga nuggets lover at health conscious, keso puti nuggets. Maglalagay lang sila ng konting breading. Dip it sa sauce. Parang mozzarella sticks din yun. Oh. Good appetizer. Ang bestseller nila ay ang mainit-init pa na empanada. Na ang loob, hindi karne or green peas na may carrots. You guessed it right. Kesong puti. Wow. I have to
Alam mo, sarap ng queso puti na to. Dahil yung right amount of saltiness. It's just, yung alat niya yung saktong-sakto. Alam mo yung hinahanap-hanap mo kapag minsan kumakain ka ng mozzarella sticks, di ba? Parang minsan, gusto ko pa ng konting alat. Ano to? Hanep. Hanep pantanada. Hanep pantanada. Hindi, no? Hanep pantanada. Hanep pantanada. Kailangan ko lang kape. Kailangan mo ng kape. It's Empa Hanep! Lungsod ng Malolos ang kapital ng probinsya ng Bulacan. Dahil makasaysayan ang mga naganap dito, karaniwan na ang mga cultural tour sa buong lungsod. Sa tingin ko, ito ang perfect na pagkakataon na sabihin ang Let's Get Cultural! May mga museyong binago ang estilo ng pagkukwento at binagay sa panahon ngayon. Bago maging museo, idineklarang National Shrine ang Casa Real dahil ito ang nagsilbing pambansang palimbagan o printing press ng unang republika. Makikita pa rito ang dating printing equipment at ilan sa mga nalimbag nito tulad ng pabalat o cover page ng 1899 Philippine Constitution. Sa ngayon ay tinatawag na itong Museo ng Kasaysayang Pampulitika ng Pilipinas. Ginawang moderno at interactive ang buong museo. Ito ay ginawang ganito para ilapit ang museo sa mga mamamayan, lalong-lalo na sa mga kabataan na nakikita natin na nababawasan na ang kaalaman tungkol sa kasaysayan ng ating bayan. Darya ng augmented reality tungkol sa galleon. Mga interactive kiosk tungkol sa mga issue sa West Philippine Sea. Mga koleksyon ng mga awitin ng mga hukbalahap doon. At ang pinakabago, ang paglalagay ng braille system sa mga exhibit. Yung mga tactile exhibit naman po na para sa mga visually impaired nating kababayan kasi nga dapat kasama din sila sa pagpaplano natin sa paggawa ng mga ganitong museo kasi hindi sila dapat ma-left out. Kailangan din nilang matutunan o kailangan nilang may malaman tungkol sa ating kasaysayan bilang mga Pilipino. O di ba? Kahit mga museum, nag-level up na ang kanilang learning experience. Wala ring entrance fee dito, guys. Pero kung gusto niyo tumulong, pwede naman ang voluntary donation. Isa pang bagong pasyalan, this time dito naman sa Bukawi, ay ang 3 ektaryang hardin na to. May outdoor at indoor gardens, sakto pang relax kay nanay at tatay. From kiddie rides to rides na para naman kay ate at kuya. Perfect for the whole family. Ang rates po natin sa Philippine Arena ay 450 pesos at may special package po kami para sa mga senior citizens at mga bata. Kung hindi maulan sa pupunta nyo, subukan na rin ang wave pool nila. Just add 350 pesos per person. One-stop gala yan sa buong pamilya. Siguradong kakalamang sikmura nyo sa dami ng pwedeng gawin dito. Kung usapang pampakalma ng tiyan lang, patok ngayon ang Unli Meals. At ang pauso ng Malolos, pork, chicken, ang wanto-sawang kakainin, crabs and shrimp. Now, kapag trip nyo yung unlimited shrimp and crabs, pupunta kayo dito. Babayad lang kayo ng 799 pesos per head. Sabi nyo 725 dahil may discount. Kapag naman naisip nyong takaw tingin lang kayo, pero gusto nyo pa rin ng a feast of shrimp and crab na titirahin nyo kasama yung buong pamilya o barkada, pwede rin. Ito yung sasalubong sa inyo. 1,999 pesos. Itong feast.
itong boatload of shrimps and crabs. Now, total, masyado marami sa akin to. Gutom na ako pero okay lang. Dahil kasama natin ngayon ay si Jeff, ang cameraman ng Biyahe ni Drew, versus si Lance, ang road manager ni Drew. Salamat na. Handa na ba kayo? Mahilig ka ba sa seafood? Mahilig ako sir sa seafoods, pero hindi ako marunong kumain ng seafoods. Bakit? Hindi ako marunong magbalat sir eh. Asawa mo gumagawa nun? Tsaka nanay ko. Saka nanay mo. Grabe. Ikaw, Lance, alam kong eting negosyo mo din, di ba? Oo, yan negosyo ko. Kung titinda ka, mahusay ka rin kumain. Marunong. May alam. May alam. Huwag natin pataganin pa to. Pagalingan naman pala eh. Kung gaano kagaling kayong... Sa pag-iikot ko sa bayan ng mga manunulat, masusubukan ng mga Bulakenyo ang kaalaman ko sa ating pambansang wika. Makuha ko kaya ang Tagalog ng mga Bulakenyo? Carte moneda. Oo naman. Yung Carta Moneda, pinupuntahan ko yan kapag Sunday. Mamamalengke kami. Pag pupunta kami. Ay, hindi. Cartimar pala yun. Clue. Pwedeng nasa bag ng babae or nasa bulsa ng pants ng lalaki. Handkerchief. Ang carte moneda ay wallet. Pitaka? Ano pa nga? Karta moneda? Naghirap pa mga Bulakenyo. Ano? Klase itong mga to. Siguradong hindi magrereklamo ang inyong mga karta moneda sa susunod nating pupuntahan sa Malolos. Libre ang entrance dito sa Museo ng Republika ng 1899. Ito mismo ang katabi ng Barasuin Church, kaya madali lang itong matuntun. Sinong presidente ng Pilipinas ang parating sumasakay ng carriage mula sa Basilica Minora or Malolos Cathedral papunta dito sa Barasuin Church? A. Sergio Osmeña, B. Emilio Aguinaldo, or C. Manuel L. Quezon? Karwahe agad ni dating Presidente Emilio Aguinaldo ang bubungad sa inyo dahil ang museong ito ay nakasentro sa mga pangyayaring nagtulak para mabuo ang unang Kongreso ng Pilipinas o Malolos Congress. What is the importance of the Malolos Congress ng Republic? Ang Malolos Congress, dito nagsimula ang paggawa ng ating saligang batas. Okay. Dito din ang nag-ratify ng Proclamation of Independence ni Emilio Aguinaldo na ginawa niya sa Cavite, Cavite noong June 12. Yes. And the best doon ay yung dito naganap ang First Philippine Republic because of the Congress. Pasok tayo dito, sir. May 5 gallery ang museo na maaaring ikutin ayon sa mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan. Saktong review ito sa mga malapit ng mag-exam dyan. Hindi lang basta-basta display ang makikita dito, biyeros. Maiintriga rin ang mga hindi mahilig pumunta sa museum. Stereoscopy? Yes. Ano ba yan, sir? Pronunciation? Stereoscopy. Ano po ito? Stereoscopy, ito yung ginagamit nila noon before para makita kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. Pwede natin hawakan ito, sir. Wow, Ito ay 3D image yung picture. So, pala yung 3D natin ngayong movie. Before, 3D images na yan. So, i-adjust lang natin dito para mag-adjust sa mata mo. Then, magiging 3-dimensional yung pictures. Galing. And this is the event that happened during the Philippine-American War. See, you don't need your cell phones. Ito very basic, but at the same time, kind of modern for their era, but still informative. When was the last time you saw the image of the Barasuin Church sa pera? I'll give you 5 seconds. Sa 200 peso bill? Well, actually partly true, but this is not the original form of money. Back in the day, ang kuya mo, kay Kuya Drew mo, yung 10 peso bill, kailan ba natanggal yung 10 peso bill? A few years back. Yung 10 peso bill, nandun yung image ng Barasuin Church. At sa nakakaalam, may pusa pa nga dun eh. Naalala niyo ba yun? Biyahero Trivia, bakit nga ba kasama noon sa disenyo ng 10 pisong papel ang Barasuin Church?
dahil ang pinakamahalagang naganap noon sa ating kasaysayan ang siyang inilalagay sa mas mababang denomination o halaga ng pera nang sa ganon ay mas nahahawakan at nalalaman ito ng maraming Pilipino. Kaya nga nasa piso ang pambansang bayani nating si Jose Rizal eh. Galing, di ba? Kahit na may internet at social media na ngayon, iba pa rin talaga ang karanasan sa loob ng museo. Speak of social media, bago pa ang Instagram, ang Facebook, para magpakalat ng impormasyon ang mga Pilipino ng araw ay nagtitipon-tipon sila. At one of the best place to go is the Sabungan. Sabungan? Kasi doon mas maraming tao. Dahil wala pang mall. Wala pang mall. So, doon sila on a Sunday or any other day, tapos doon sila nakikita-kita. Chichika-chika. Nagchichika habang doon minsan nagbibigay ng mga pamphlets, pulyeto ng tungkol sa mga pangyayari o mga kasiraan naman ng ibang mga pangyayari. Parang black propaganda. Yun. And dito sa ganitong pagkakataon, mas nalalaman ng mga Pilipino o ng karaniwang tao ano ang nangyayari sa ating kapaligiran. So, imbis na click to share, Yes. pass on the pamphlet. At there are also times na nagsasalita ang mga tao doon. Doon sila nagpapahayag. They talk to the people na ano yung views and objectives nila sa kasalukuyang panahon nun. Parang simbahan din. Yeah. Pero ang mas safe sila sa Sabungan kasi ang simbahan sometimes during that time is under the Spanish faith. Tama. Sa Lansan. Sa Lansan, doon nagdadrive yung mga kotse. Doon talaga yung sa Lansan. Ang sa Lansan ay ito ay simbolo ng pinagpatong-patong at pinagsama-sama. Hindi nalalayo sa museo ay ang isang bahay kung saan madalas na nakasalansan ang mga gamit sa panggagamot. Ito na rin kasi ang naging pagamutan ni Dr. Luis Santos na isang eye, ear, nose, and throat specialist o EENT noong panahon ng mga Amerikano. Nasa ground floor ng bahay ang operating room at ward habang sa itaas nanirahan ang kanyang pamilya. Noong araw daw, pag inoperahan ka sa mata, hindi ka basta-basta, hindi ka magiging outpatient, di ba? Kasi walang tahi-tahi ng mata. Kailangan ihiga ka sa kama, tapos yung mukha mo ay iipitin sa sandbags para hindi ka gumalaw. Kasi delikado, di ba, yung operasyon sa mata. Pwede rin umakyat sa second floor ng bahay para makita ang maituturing na isang malaking kayamanan, ang sikat na obra ng national artist na si Fernando Amorsolo. Swerte kami dahil apo pa ni Dr. Santos ang nag-ikot sa amin. The highlight of this house is the Amorsolo painting, which is in the ceiling, that has been commissioned then he was the student actually of Fabian de la Rosa. Fabian de la Rosa was a patient of my grandfather, so Fabian de la Rosa asked Amorsolo personally to do this painting for my grandfather. Alam niyo bang si Fernando Amorsolo ang kauna-unahang itinanghal na national artist ng Pilipinas? Iginawad sa kanya ang parangal 4 na araw matapos siyang yumao noong 1972. Ginawa ni Fernando Amorsolo ang obrang ito kapalit ng isa namang obra na nasa tahanan ni Dr. Luis, ang Kundiman 1932 na likha naman ni Fabian de la Rosa. Ang nakadisplay ngayon sa bahay ay kopya o reproduction na lamang. We never realized its value till nag-mature kami na, ganun pala yan. So, yan yung Amorsolo na yan. Pina-restore yan ng daddy ko siguro mga early 2000 by Mr. Gonzalez, who was the curator of Ayala din. According to as we were looking at the paintings recently, ina-analyze, sabi nga, well, it has become very personal for my father kasi nasama my dad daw is the one holding the sombrero there. At saka naman yung the one with the rattle is the niece who Lolo adopted. Halos lahat din ng mga orihinal na kagamitan ay makikita pa rin sa bahay. Nariyan ang tiles, paintings at bathtub, pati ang dining table na gawa sa isang malaking katawan ng puno. Parang bago pa rin, no? Tulad ng
ibang lumang bahay sa Malolos. Ang tourism office din ang dapat kausapin para mabisita ang bahay ni Dr. Luis Santos. Pribado pa rin kasi ito at minsan tinutuluyan pa rin ang kanyang pamilya. Kampet. Alam mo yung kapag naghahanap ka ng teammate, parang may kampe. Pero kapag kampet, parang kapet bisig, parang ganyan. So, yung teammates nyo, yung relationship nyo. Kampet. Kapet bisig tayo, guys. Talunin natin yung other team. Kampet, kutsilyo. Kampet is knife? Oh no! Hindi lang mga lumang bahay at kagamitan ang pinananatiling buhay dito sa Malolos, Bijeros. Pati ang ilan sa mga lumang estilo ng pagluluto, ginagamit pa rin. Tulad ng pinaso. Ito ay sinaunang manghimagas dito sa amin sa Malolos. Kung saan ito ay napamana ng mga kababaihan ng Malolos. Lagay natin yung sugar tapos papasuin natin yung ibabaw. Pagpaso pa rin ang proseso para magkaroon ng glaze ang hamon. Siguradong kailangan ng kampet sa pagtikim niyan, Bijeros. Kung sa Malolos, may old-style cooking, dito naman sa Giginto, food with a twist ang inihahain nila. We try to put our own touch, our own identity. So when we thought of sinigang, anong pwede natin gawin? Meron mga sinigang na itong kawali. What if tanggalin natin yung sabaw? Will it taste sinigang pa rin kaya? So we tried it out and it tastes good naman. So we call it dried sinigang. Pati dinuguan, may sariling tatak na rin nila. Yung fatty taste ng chicharong bulaklak maka-counteract ng sourness ng dinuguan sauce. Pero kung di pa kayo ready sa mga bagong putahe nila, doon kayo sa bida nilang mga Boodle Fight Platter. Tulad na lang nitong putok-patok boodle. Bahinay-hinay lang, Bijeros, ha? Balanggot. Cap. I use that. You know, whenever I leave the house, I use a balangot. Pangkaraniwan ay ang tawag ay sublero. Ginagamit siya pangsilong sa init gaya nito. Abay, kakailanganin nyo talaga ng balanggot sa pag-iikot sa isang orchid farm dito sa San Rafael. Biyahero Trivia Alert! Karaniwan sa nakikita nating orchids ay yung maliliit na bulaklak, hindi ba? Kahit maliliit, kayang mabuhay ng halamang ito ng hanggang 100 years. Depende ko anong species ito. Pangkaraniwan na pumupunta rito, yung bang mga customer namin namimili ng mga halaman, sabi din yung pamamasyal. 1991 ang simula ng farm na to, kaya dumami na ang klase ng orchids at iba pang potted plants nila. Pumarine. Pumarine. Nirin yan eh. Parang... Pumarine ka nga dito! Dudong? Pumarine ka, pumunta ka dito. Para pong nag-aaya ka na pumunta sa isang lugar. Tama? Right. Aso yan, sir. Ha? Aso. Hindi! Singer yun, si David Pumarine. Pero seryoso, kung kayo yung tipong artsy, kailangan yung pumarine rito. Ay ba? Pasok na. So puni is the traditional Filipino art of coconut leaf weaving. That's okay. And we do custom-made items and products. So it's unique. So 2 years old pa lang kami. Okay. The goal of Punik is to actually form a successful social enterprise wherein we will train the women of Malolos to help them with their livelihood. Okay. You were mentioning a while ago that it's a dying art. And because back in the day, people still had use for it. Yeah. So 3 categories po yung Punik. Palaspas, food containers, and toys of yesteryear. So like for example, ito, yan, the palaspas, we use it for Holy Week lang. Right. And then toys, yung bola. Since yun nga, nagkaroon na ng mga plastic toys, gadgets, nawawala na siya ng use in modern times. Right. So what we're doing now sa Punik is how do we reinvent the craft to make it relevant? So how do you do that? So we're doing bridal bouquets, we're doing accessories. Right. And Oh, you're wearing earrings! Okay. So and the market is very receptive. Kasi di ba uso rin ngayon, Sir Drew, yung sustainable products. Right. Ito kasi very natural. It's made from buli. Tama. Yun yung ginagamit natin before na bags and banig. So kami yung first na gumamit to make it as an art form. Right. Ilan lang sa produkto nila ang makukulay na palumuti tulad ng hikaw, bridal bouquets, boutonniere para sa mga lalaki, at iba pang home decor. Yung
other parts of the Philippines like Quezon, they use yung mga bright colors. But for us kasi, since we need to modernize it, we have, let's say, dusty blue, blush pink, marsala color combination. So we trained sa DOST to achieve those modern colors. Ayun. So talagang ina-upscale namin, ina-upgrade yung punikeras. Bukod sa nakatulong ito sa mga punikeras ng Malolos, mas nakikilala pa ng marami ang puni. Para malaman kung may natutunan tayo sa pagdayo dito, oras na para sa Puni Making Challenge with the B&D crew. Kita nyo naman, hindi halatang competitive sila, di ba? Kumuha pa ng tagi-isang teacher, oh. Alright, eto na to. Usually ako naman gumagawa. Mahilig talaga ako sa crafts, arts and crafts. I really wanna, use my hands, but for this particular episode, aking producer, aking researcher, ang ating social media manager ay susubok. Or actually, kanina pa nagpa-practice dahil talagang napaka-competitive ng mga to Wala na nga kaming oras, di ba, per segment. Dahil pa namin i-feature today. Anyway. Kasi ikaw mag-judge sa amin. Ako kasi mag-judge. Timingan mo na lang kami. May 1 minute. Okay. I'm giving you 10 seconds. I'm just kidding. No? No. I'll give you... No, this type of work kasi that shouldn't be rushed. Has to be... you have to invest in time and effort. All the creative juices should flow. So I'm giving you 30 seconds. I'm giving you 2 minutes. Okay. 2 minutes. Starts now. Ang task, dapat makagawa ng palaspas design. Isa ito sa mga pinakasimple at pinakakaraniwang disenyo, pero tingnan nyo naman mga mukha nila. Akala mo may 1 million prize yung mananalo Mga wannabe punikera, are you ready to puni? It's puni time! So, okay, nakita ko yung difference, no? You guys chose red and yellow. Ikaw din, red and yellow. Bakit red and yellow? Ano lang po, favorite color. Favorite color? Kainin? Ngayon nyo lang naisip yun. Alam ko. Hindi mo siya favorite color. Oo nga. Hindi, dapat marunong sumagot talaga. Kaya nga Ikaw naman, Pao. Red for love. Dati sinabi. Talaga? Red for love and yung yellow for M. No comment. No comment. Okay. Ikaw? Don't do anything. Love talaga. Okay. Ang social media manager natin, mukhang puning-puni na. Ang researcher naman, intense na intense ang paggawa. Iniisip niya kaya alam niya na. Samantala ang producer, punikera in the making na talaga dahil kayang-kaya pang makipagkwentuhan. Wow! Tapos pinagtatawanan niyo ako pag ginagawa ko yan. Pinagtatawanan niyo ako pag ginagawa ko yan. Nakita ko pinagtawanan. Ganon? Sa TV na raw, sir. Sa TV. Pag di mo na ako nakikita. Buti pa sila, mababait. Punikeras, bawal maging panikeras. Okay, we've got last 10 seconds. 10 seconds to go. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nice, catch up. Wow! Parang isaw lang yung nakikita ko. Ganyan talaga yung style mo yan. Oh. Wow, sige. Okay, compare. Okay. I have to say. Mas maluyo ka yan. Wait, I have to say. Yung ating mga producer, researcher, and social media manager. What? Very crafty. Thank you, ate. Galing mo mag-vlog. Very colorful. Good job, man. Galing. Palakpakan tayo, guys. Yeah. Thank you, ate. Good job din sa pa-crash course ng ating mga punikeras. Saludo kami sa muling pagbuhay nyo sa puni. Aminin ko, hindi ko maiwasang magtanong kung saan ako pupunta sa tuwing babalik ako ng Bulacan. Nariyan pa rin pala ang mga nakasanayan natin na nakikisabay sa mga bago. Kaya talagang hindi ka maubusan. At pwedeng-pwede palang maging masaya. Kailangan lang palang subukan. Sa muling pagbisita ko rito, isa na lang hindi ko pa nasasagot ng tanong. Kailan kaya ako ulit babalik ng Bulacan?
very private. It's quiet. So if you want a place where you can just relax, sleep. This is our summer from June, July, August, early September. So that is an option for people. Ano pa man ang hanap nyo? Meron yan sa biyahe ito sa Pagudpud, Ilocos Norte.